Christ is the head of the church. Si Kristo daw po ang ulo ng iglesia. So first and foremost, nais ko pong ulitin, kapag pinag-usapan po natin ang church o ang iglesia, ang pinag-usapan po natin, mga kapatid, is your body, the temple of the living God. Amen? So ang tunay na iglesia ay ikaw. The Bible said that you are the temple of the living God. So that means, mga kapatid, ikaw ang iglesyang tinatahanan ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. So, we're not talking about the organization. We are not talking about the building as a church. We're talking about you as a church because you are the temple of the living God. And this body, mga kapatid, is Christ, is the head. Ang iglesia pong ito, mga kapatid, si Kristo ang ulo. At dahil dyan tayo naman po, mga kapatid, ay kanyang katawan. Amen? So sa lahat ng katawan ni Kristo, magsabing amen. Sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah. Ephesians chapter 1 verse 22, God has put everything under the Messiah's feet and has made Him the head of everything for the good of the church. So sabi riyan, mga kapatid, inilagay ng Diyos sa ilalim ng kanyang paa ang lahat ng bagay sapagkat siya ang ulo ng lahat ng bagay sa ikabubuti ng iglesia. Amen? So nakita niyo, mga kapatid, walang bagay na nasa itaas o nakahihigit sa Panginoon. Everything is under His feet. Kaya po walang mas malaki, walang mas makapangyarihan sa ating Panginoon. He is the head of everything. And everything was put under the Messiah's feet according to this scripture. So makikita natin, mga kapatid, na ang Panginoon ay makapangyarihan sa lahat ng bagay. Walang makakalampas, walang makakahigit, at walang mas makapangyarihan sa Kanya. Also in Ephesians chapter 4 verse 15, sabi diyan, instead, by speaking the truth in love, we will grow up completely and become one with the head, that is, one with the Messiah. So ibig sabihin, mga kapatid, kapag tayo daw po ay lumalago o pinalalago, praise God, tayo'y nakikiisa sa ulo ng iglesia kung saan si Kristo Jesus ang ating tagapagligtas. Also in Ephesians chapter 5 verse 23, sabi diyan, ginagamit ko ito pag nagkakasal po tayo. For the husband is the head of his wife, di ba? Ang asawang lalaki ang ulo ng kanyang asawang babae. As the Messiah is the head of the church, gaya naman ng Kristo ang tagapagligtas, ang ulo ng iglesia. It is He who is the Savior of the body. So ang tagapagligtas ng katawan ay walang iba kundi ang head, yung Messiah, si Kristo, mga kapatid. So He is the Savior of the body. Just like the husband, the Savior of his wife, Christ is the Savior of the body. Kaya tayo po, mga kapatid, bilang iglesia ng buhay na Diyos, si Jesus ang ating tagapagligtas. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Colossians chapter 1 verse 18, sabi diyan, He is also the head of the body, which is the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, so that He Himself might have first place in everything. So dito daw, mga kapatid, pinakita ng Panginoon ang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siya ring unang nabuhay sa mga patay. At ang sabi diyan, mga kapatid, inilagay niya ang lahat ng bagay. He Himself might have first place in everything.
Praise the Lord. Colossians chapter 2 verse 10, and you have been filled by Him who is the head of every ruler and authority. So tayo daw po mga kapatid ay pinuspos niya, siya na ating ulo ay higit sa lahat ng mga namiminuno sa mundong ito. Every ruler and every authority. Kung meron pong mga presidente sa mundong ito, si Jesus ang presidente ng lahat ng presidente. Kung meron pong mga prime ministers sa mundong ito, si Jesus ang prime minister ng lahat ng prime ministers. Kung sa mundong ito may Panginoon, si Jesus ang Panginoon ng lahat ng Panginoon. Kung may hari sa mundong ito, si Jesus ang hari ng lahat ng mga hari sa mundong ito. Amen? So ganyan po makapangyarihan ang ulo ng iglesia, kung saan tayo po ang kanyang katawan. Colossians chapter 2 verse 19, He does not hold on the head, from whom the whole body, which is nourished and held together by its joint and ligaments, grow as God enables it. So ito daw pong ulo mga kapatid, at tayo naman ang katawan, ang bawat ugat at litid ay nag-uugnay papunta sa ulo. Amen? So connected ang katawan sa ulo. So bilang ikaw ay iglesia ng Diyos, no? The body of Christ, you are connected to the head. Meron pong isang magandang bagay sa tinatawag nating katawan. First, kapag ito po yung katawan, ito yung ulo, praise God, meron silang separate na function. Yung ulo mga kapatid, siya po, nasa kanya po yung mind, yung utak. Siya po yung nagko-control ng lahat. No? Yung utak yung nagko-control ng lahat. Kapag inisip ni utak, siya po yung magbibigay hudyat sa katawan. So walang gagawin ang katawan nang hindi dumaan sa utak o doon sa mind. Siya ang nagko-control ng lahat. At siya rin po yung may kakayahan, yung ulo. Siya ang may kakayahang makakita kasi nasa kanya ang mata. Siya rin ang may kakayahan na makarinig kasi nasa kanya ang tenga. Makaamoy sapagkat nasa kanya ang ilong. At nasa kanya rin yung bibig, kaya siya po'y may kakayahang magsalita. So, imagine the head is a complete parts ng mga kapatid na kailangan ng isang nilalang. So, importante yung ulo. Nasa kanya ang lahat na ikagagaling, uunlad ng katawan. So if this head is away from the body, aba, ang hirap nun. Pugot. No? Katawang walang ulo. So hindi po pwedeng gano'n. So importante yung ulo sa katawan. Sapagkat halos lahat ng kailangan natin nasa ulo. Amen? Nasa ulo. So yung katawan, ano na lamang ang naiiwan sa kanya? Yung katawan, mga kapatid, nasa kanya ang kamay. Yung kamay ang gumagawa ng lahat para sa pangangailangan ng katawan. So, importante ang kamay, pero yung gagawin niya, nasa hudyat ng ulo. Nasa kanya ang paa. So, siya po'y hahayo at pupunta sa mga lugar kung saan siya inutusan ng ulo. So walang gagawin yung paa kapag hindi inuutos ng ulo. Kaya minsan kapag ang paa humahakbang, pumupunta sa mga lugar na hindi iniutos ng ulo, napapahamak. Bakit? Kasi hindi pwedeng hindi connected sa ulo yung galaw ng katawan. Diba? So kaya kailangan mga kapatid, yung galaw ng katawan, yung hakbang ng paa, yung galaw ng kamay, orchestrated yan according to the command of the head. And what else mayroon sa katawan?
Sa katawan, mga kapatid, nandito yung digestive system. Di ba? Dito pinoproseso yung pagkain. At sa pagpoproseso, mga kapatid, meron pong nutrient na kinukuha, may waste na nilalabas. Yung urinary ninyo, nilalabas yung liquid na madumi. Yung anus ninyo, nilalabas yung maduming kinain natin. So, hinihiwalay yung nutrient doon sa waste, dito sa digestive system. At mapapansin nyo, mga kapatid, importante yon kasi lahat ng pumapasok, hindi lahat mabuti. Di ba? As a Christians, brothers and sisters, hindi lahat ng nakikita, hindi lahat ng naririnig, importante, mahalaga. So you need to digest it. Kapag hindi ayon sa kalooban ng Panginoon sa iyo, hindi nakabatay sa kanyang mga salita, waste yan. I-dispose mo yan. Amen? I-dispose mo yan. Otherwise, yan ang makakapagdala ng sakit sa iyo. Yan ang makapagbibigay ng karamdaman sa iyo. So kapag may narinig, may nakita, i-digest. Then, kapag waste, ilabas. Dahil makapagdadala ng karamdaman sa iyo. Ikakapahamak mo yan. Amen? So, importante yung digestive system. I'm talking about spiritual digestive system. Marami kasi tayong naririnig. Marami kasi tayong nakikita. Akala natin kaparehas natin. Akala natin katulad natin. Pero ang totoo, fake pala. Hindi pala totoo. So kapag fake, kahalintulad lang. Hindi siya totoo. Kaya hindi lahat ng nakikita, totoo o original. So, hindi lahat ng naririnig o nakikita, kailangan mong tanggapin. You need to digest it. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. What else? In this body, mga kapatid, meron tayong tinatawag na reproductive system kung saan nagkakaroon ng, yung mga babae, kagaya ng babae, nanganganak. Ibig sabihin, lumalago tayo, dumadami tayo. Kapag wala po yan, mga kapatid, praise God, kahit lalaki may reproductive system, kapag wala po yan, mga kapatid, hindi tayo dadami. No? Importante po yung sistemang yan sa katawan ng isang tao. Spiritually speaking, mga kapatid, dapat lumalago ang Kristiyano kasi meron kayong spiritual reproductive system. Marami po tayong mga tinatanggap na pagpapalang spiritual sa Panginoon. Pinalalakas tayo ng Panginoon. That's why you must grow. Kailangan nyo lumago. Lumago sa pananampalataya, lumago sa kaalaman, lumago sa pagmamahal at pag-ibig, lumago sa pakikisama, lumago, mga kapatid, sa lahat ng bagay, including material and financial things. I'm not pressuring you na yumaman ka. No? Ang sinasabi ko, mga kapatid, dahil ikaw ay na kay Kristo at meron kang spiritual reproduction system, lalago at lalago ka. Amen? Isang araw, mga kapatid, masusumpungan mo sa sarili mo, pinagpala ka na ng Panginoon. Isang araw, masusumpungan mo sa sarili mo, yung mga pangarap mo noon, hindi na siya pangarap kasi katotohanan na siya ngayon. Amen? Sapagkat pinalalago ng Diyos ang lahat ng kanyang mga anak. Why? Because we are connected to the head. Hindi po tayo hiwalay, konektado tayo sa ulo. Si Kristo ang ating ulo at tayo ang kanyang katawan. What else we have in this body? Meron tayong tinatawag na reproductive system, meron tayong digestive system. Ano pa meron sa atin, mga kapatid? Meron tayong mga, sa bahagi ng ating pong katawan, meron din tayong heart. Di ba? Yung puso, mga kapatid. O sa bahagi ng katawan, may puso tayo, nilagay ang Lord. So hindi lahat, mga kapatid, isip, kundi meron ding puso.
So pag naisip, mga kapatid, pinaprocess ng utak. Pinaprocess niya. Kasi minsan, mga kapatid, lahat ng dinadala sa utak, kailangan niya talagang i-process kasi minsan ang iba galing lang sa puso. Galing lang sa puso. Ang madalas atakihin ng kaaway, yung puso. Sabi ng Biblia, mga kapatid, ang puso sa lahat ng mga bahagi ng katawan ay natutokso. Yung akala mo, mahal na mahal mo, hindi mo naman pala mahal. Yung akala mo, mahal ka, hindi ka naman pala mahal. So, may tendency na yung puso nanunukso. Di ba? So, kailangan si utak ang magpapasya at sasabihin sa puso kung ano ang totoo at bagay na makapagpapalago sa kanya. So, the head, the Lord Jesus Christ, is the one, praise God, who command the heart. Siya ang nagkukuman sa puso ng kanyang katawan, ang mga Kristiyano. At siya ang nagsasabi, anak, hindi ka dapat nagdedepende sa pintig lang ng puso mo. Dapat nagdedepende ka rin, no? Iniisip mo rin yung Panginoon na siyang nagbibigay sa iyo ng gabay kung ano ang dapat nilalaman ng puso mo. No? Among any others, the heart is very deceitful. Praise God. Kaya nga nagtatalo ngayon sa Kongreso at sa Senado. Praise God. Sapagkat pinag-uusapan nila, kailangan nang mapasa ang divorce. Kasi marami ng pusong sugatan. No? Kaya kailangan na daw maipasa ang divorce bill. At alam nyo ba, mga kapatid, sa buong mundo, 2 na lang palang bansa ang wala pong divorce bill. Ang Pilipinas at ang Vatican sa Roma. Praise God. So, mas original tayo. Kasi ang pinaglalaban natin yung hindi mawasak ang pamilya. No? Kasi doon naman sa kabila, hindi nga nila pinahintulutan ng divorce, pero pinapayagan naman nila na yung mga lalaki at lalaki kinakasal, babae at babae kinakasal. So sila other side. Tayo, totoo tayo. No? Na ang ating pong tinitindigan ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Praise God. So, makita natin dito, mga kapatid, yung paglago ng iglesia nakadepende sa ulo. At yun ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. So let's go back to our text in Romans chapter 12. Sabi po dito sa Romans chapter 12, praise God. Verse 4, kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito. Gayon din naman kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Nakita niyo, mga kapatid, kung papaano daw po itong katawang ito binubuo ng maraming bahagi, magkakaiba ang mga gawain. Different in functions. Pero tayo binubuo ng iisang katawan. Diba? Hindi po pwedeng kanya-kanya tayo eh. Kasi because we are in one body. Sabi ng Biblia, gayon din naman kahit na tayo marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. So yung paa, bahagi ng binti. Yung binti, bahagi po ng katawan. No? Bahagi rin po, mga kapatid, ang kamay. May iba't ibang functions, pero iisa ang katawang kinabibilangan. At ang sabi pa ng Biblia, mga kapatid, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na yan. So ito pong katawang ito, mga kapatid, na tinutukoy ng Panginoon, na bagamat sila'y iba-iba ang function, sila po'y nasa iisang katawan, at lahat binigyan ng Panginoon ng kaloob. Amen?
So, ako na-excite ako dito. Kasi alam ko bawat isa sa atin may kaloob buhat sa Panginoon. Walang hindi binigyan ng Panginoon. Lahat mayroon pong kaloob. Kahit yung pinakabata dito sa atin, may kaloob yan sa Panginoon. No? Wala pong nilampasan ng Panginoon. Lahat tayo pinagkalooban. Kaya yung mabuting leader, yung pong mahusay na leader, tinutukoy niya, inaalam niya yung kaloob ng bawat isang kasapi. If you are in a children ministry or in youth ministry, alam mo kung ano ang kaloob ng bawat isa. It is your job to find out what is their gift. Kailangan alam mo kung ikaw ang leader. At wala dapat sa isipan mo na wala kasing kaloob to eh. Wala yatang tinanggap to sa Panginoon eh. Na nung nagbuhos ang Panginoon ng mga kaloob, mukhang walang nasa loto kahit isa eh. Walang ganon. Walang ganong prinsipyo sa Biblia. Lahat binigyan ng Panginoon. Walang nilampasan. Amen? Kaya if you are a leader, lagi mong isipin, may kaloob ang kasama kong ito. Kailangan mo lang siyang tanungin, ano ba talaga hilig mo? Ano ba talaga yung nasa puso mo? Kasi doon mo sisimulan na siya ay i-develop at i-improve. Kapag yun po mga kapatid ay nakita mong effective siya ron, nakita mo mga kapatid na masaya siya ron, nakita mo mga kapatid at na seryoso siya doon, ibig sabihin nahit mo yung kanyang kaloob. No? At dahil diyan, siya po ay lalago. No? Kasi natukoy mo yung kaloob niya sa Panginoon. What else? Sabi po ng Biblia ganito mga kapatid. Kaya't gamitin natin ang ating mga kaloob na yan. Kung ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Dito mga kapatid, binanggit yung prophecy. Puntahan ko lang po mga kapatid yung okay. Balikan po natin. Romans chapter 12 sa verse 6. Yan. Having then gifts different according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. So, what is prophecy in Romans chapter 12, verse 6? Yung prophecy dyan, mga kapatid, praise God, is prophetia in Greek word. Kasi sinulat yan sa Greek eh. So, prophetia, that means, ipinapahayag mo, ibinabahagi mo, ipinauunawa mo, yung tungkol sa kaharian ng Diyos o sa kaharian ng Panginoong Jesucristo. So, what you are sharing is the things in the kingdom of God. So, yan po yung prophecy dyan. Yung propetiya dyan, mga kapatid. Ibinabahagi mo lang kung ano yung mga bagay tungkol sa kaharian ng Panginoong Jesucristo. At hindi ka maliligaw sa pagbabahagi ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos sapagkat itinuro na ng Panginoon kung ano ang tungkol sa kanyang kaharian. During the time na ang Panginoong Jesucristo ay nasa mundo, yung kanyang mahigit 3 taong pagtuturo, pagmiministeryo, itinuturo niya is about the kingdom of God. So kapag ikaw po'y nag-share about the kingdom of God, ikaw po ay kumukuha ng mga itinuturo ng Panginoon sa iyo o ng Panginoon doon sa kanyang mga alagad.
At yung pong mga itinuro na yun ng Panginoon, yun din naman yung inaaral mo. Hindi ka nag-aaral ng iba. Hindi ka nag-aaral ng hiwalay o lampas o lihis sa itinuro ng Panginoon. Yung propetiya, mga kapatid, you are just sharing the gospel, the message of the kingdom of God that was already being taught by Jesus Christ. Hindi bago, hindi iba, kundi yung tinuro na ng Panginoon. Kaya wag po tayong malin lang dyan. Akala natin pag propesiya, yung may nakikita ako ganito, ganito. Hindi po ganun eh. Hindi dapat bago. Hindi dapat iba. Hindi dapat kakaiba. Hindi dapat lihis sa itinuro ng Panginoon. Ang propesiyang tinutukoy dito, yung itinuro na ng Panginoong Jesucristo. Isinishare mo lang. Di ba sabi ko sa inyo kanina sa simula, walang gagawin ng katawan nang hindi command ng ulo. So bakit ka magpopropesiya ng kaiba sa itinuro ng Panginoon? Hindi pwede yun. Dapat yung sasabihin mo ay yung ginawa at sinabi lang ng Panginoon sa iyo. Otherwise, kapag ikaw ay nagpopropesiya at ang ginagawa mo ay, nakikita ko, Sister Maureen, mag-aasawa ka ng mayaman. You are not prophesying. Hindi ka nagpopropesiya. Ang ginagawa mo, nanghuhula ka. Eh paghula, may tama, may mali. Maaring tumama, maaring magkamali. Kaya may lusot yung manghuhula eh. Paglipas ng 20 taon, bumalik si Maureen. Sabi mo sa akin, makakapag-asawa ako ng mayaman. Eh bakit yung napangasawa ko, eh mahirap pa sa daga? Eh kasi hula eh. Pwedeng tumama, pwedeng hindi. So mali yung ganoong pagbasa doon sa ating pinag-aaralang teksto. The prophecy here is sharing the message of the gospel or the kingdom of God that was already being taught by Jesus Christ. Walang bago. Walang imbento. At walang lihis, kundi yung tumpak na ibinahagi na ng Panginoon. Kaya sino man sa inyo, mga kapatid, yung may gift sa pagbabahagi, ang ibabahagi nyo lang, mga kapatid, ay ang mensahe ng Panginoon. Amen? So that is prophesying. What I'm doing now is prophesying. Amen? Sinishare ko yung gospel, sinishare ko yung message na itinuro na rin ng Panginoon. Ano yung tinuro niya? That He is the head. And we are the body. Nothing new for that. Wala pong bago dyan. Sinabi niya sa Biblia, sinishare ko lang. Pero kapag nag-isip pa ako ng hiba at hiwalay o lihis, that is beyond doon sa itinuro ng Panginoon. And there is no such thing beyond the Word. Sa kanila lang yon. Meron naniniwala dyan. Pero kayo, mga kapatid, huwag kayong maniwala dyan. There is no such thing beyond the Word. Hindi pwedeng ganon. Dito nga, nakabase na nga tayo sa Word of God, sa salita ng Panginoong Diyos. Nakabase na nga tayo sa mga naisulat sa Scriptures. Marami pa rin ang nagkakamali, marami pa rin ang naliligaw, marami pa rin ang hindi tumutumpak. Lalo na kaya kung beyond this Word, meron pa tayong paniniwalaan, lalo nang nagkawindang-windang tayo. So there is no such thing like beyond the Word. Meron pong ganong paniniwala, hindi natin pinaniniwalaan yon. Tayo po nakabase sa salita ng Panginoon lamang. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. So let's continue. Sabi diyan, mga kapatid, verse 7, kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Kayo na mga naglilingkod sa Panginoon, maglingkod ng buong puso. Buong puso. Pag sinabing buong puso, mga kapatid, hindi yan yung pwede na. Dapat buong puso,
tapat. Kung ikaw po ay naglilingkod, maglingkod ka ng tapat sa Panginoon. Pag-araw ng gawain, huwag kang mawawala. Di ba? Yung pastol, mga kapatid, itinalaga ng Diyos para magpakain ng kanyang tupa. Kayo ay tupa ng Panginoon. Yung pastol na kagaya ko, alipin lamang ng Panginoon, nautusan lang. Siyempre, yung ipapakain ko, dapat yung inutos niya. Hindi ako pwedeng kumuha ng pagkain kung kanino at ipapakain ko sa mga tupa. Yung pagkain na ibibigay ko sa kanyang mga tupa, yung galing lang sa kanya. At ano yon? Itong salita ng Diyos. Hindi ako po pwedeng kumuha sa ibang libro. Dapat sa Biblia lang. Hindi ako po pwedeng kumuha sa karanasan ng kung sino man, kundi dapat sa karanasan ng Panginoon. Dapat hindi ako magkamali ng pagkain sa tupa. Kasi kapag nagkamali ako at nagka-problema kayo, mananagot ako sa Panginoon. Sabi mo, pinakain mo yung pagkain binigay ko sa iyo. Bakit nagkasakit yung tiyan? Bakit nagkaiba yung pananaw? Kasi may iba kang pinakain. So you see mga kapatid, yung pagkain galing lang sa Panginoon. Iniutos sa pastol, binigay sa tupa. At yung tupa, kakainin niya yon. Huwag siyang inarte. At sasabihin niya, ayoko ng pagkain na yan. No. Yung tupa, excited na kumain ng pagkain buhat sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ng Panginoon. Meron ba nag-iinarte dyan? Pastor, wala bang chicken? Wala bang liempo dyan? O samgyupsal dyan, Pastor? Hindi pwede mag-inarte. Pag binigay ng Panginoon, yun. Di ba? Yun, yung pagkain. Ayoko sana marinig yung lesson na yan. Kasi alam ko na patutunguhan yan. Ako na naman titirahin yan. Alam niyo mga kapatid, yung pagkain, wala naman pong ibang nais yan iparating sa atin, kundi bigyan tayo ng kalusugan. Di ba? Yun lang naman yung mensahe ng pagkain pag binigay sa atin. Praise God. So sa mga naglilingkod, maglingkod po tayo sa Panginoon ng buong puso. Amen? Pag-araw ng gawain, excited tayo, kakain tayo, lahat tayo dapat nandoon. Tignan niyo yung practice ng family pagkakain. Pag tumuktok na ako sa lamesa, kakain na tayo. O kahit pa nasa taas yung mga anak ko, bababaan yan, magbababaan. Kakain na kami. O minsan susunduin pa nga ng isang miyembro ng pamilya, o kakain na, tatapikin pa yung kwarto. Kakain na, baba na. Pagbaba niyan, excited lahat. Dahil lahat na, gutom, kakain na eh. Tapos pagbukas ng ulam, wow. Ulam namin, kwek-kwek. Bakit kwek-kwek? Gabi na, wala na tayong mabilihan. Yung available na lang doon, kwek-kwek. Pambihira. Praise the Lord. Pero excited na kumain. Ganon po sa church. Di ba? Pagpunta sa church, wala si Pastor. Bakit na nakatayo dyan si Pastor Dave? Walang aangal. Kasi hindi naman importante yung tao. Ang importante yung pagkain ng Panginoon na binigay sa atin. Akalain mo meron palang ganon? Sino preacher sa Sunday? Wala si Pastor yun hindi ako magsisimba. Pambira. Hindi nyo ako makakasama linggo-linggo. Lalo na yung ibang outreach natin, hindi nyo ako makakasama linggo-linggo. Minsan nga, isang linggo lang, sa isang buwan nyo ako nakakasama. Paano yung 3 linggo kung hindi nyo ako makikita? Hindi na kayo magsisimba. Grabe naman ka-loyal nyo sa akin. Mali na yun. Dapat loyal kayo sa Panginoon. Amen? Dapat loyal tayo sa Panginoon. Kahit sino yung manggagawang naririyan, kailangan nandyan tayo. Ang importante yung pagkain, hindi yung waiter. Yung waiter, pinapalitan talaga yan. Nagre-reshuffle yan. Nagra-round yan ng kanilang mga oras. Pero yung pagkain, maintain yan. Amen? Maintain yan. Kaya pag kayo po umupo, kahit umorder pa kayo, pengin sabaw, darating yan. Kasi maintain yung food. But the waiter, iba-iba yan.
Praise God. So, ano pa? Kung maglilingkod, maglingkod ng buong puso. Kung magtuturo o tumanggap kayo ng kaloob ng pagtuturo, magturo po tayo. Kulang na kulang yung mga manggagawa, lalo tigit yung mga nagtuturo. Kaya kung may gift sa pagtuturo, i-motivate nyo ang sarili nyo. Improve ninyo yung sarili nyo. Maraming paraan ang ating pong Pastor Alisa para ma-improve ang inyong skills sa pagtuturo. Mag-join po kayo. Lalo na ngayon, malapit ang DPBS. Iikot na naman tayo kung saan-saang outreach. We need teachers. Praise God. Kung kayo po'y nakatanggap ng kaloob ng pagpapalakas ng loob, gamitin po natin yan sa pagpapalakas ng loob ng isang kapatid na nanlulupaypay o nanghihina. Amen? Meron kasi mga ganoong brothers and sisters. Ang galing-galing nilang magbigay ng payo, palakasin ang loob ng nanghihina. Meron po ganoon. Mga silent lang yan, pero napaka-effective po nila pag sila po ang nag-i-encourage. Yung leader nga minsan, mga kapatid, parang ayaw sa kanya lumapit ng isang miyembro ng ministry. Pero yung taong may gift ng encouragement, praise God, pag siya po ang nag-encourage, nakikinig yung kapatid. No? Yung leader minsan, hindi nga siya yung may ganoong gift pero yung iba, meron. So kung meron kayong ganoong gift, gamitin nyo yan to encourage one another. Amen? Encourage nyo yung mga, lalo na yung mga nanghihina. Sabi pa riyan mga kapatid, kung kayo po ay may kaloob ng pagbibigay, magbigay kayo, magkaloob kayo ng buong puso. Itong maganda. Kapag kayo po ay nagkakaloob sa Panginoon, ang challenge lang pala sa inyo ng Panginoon, magbigay kayo ng buong puso. Ibig sabihin mga kapatid, hindi niya tinitingnan kung magkano. Hindi niya tinitingnan kung gaano kalaki o kaliit. Basta yung buong puso, galing sa puso nyo, yun yung ibigay nyo. Kasi mahal ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Hindi napipilitan. Amen? Kundi masaya. Kapag nagbibigay ka, dapat masaya ka. Yeah. Nakangiti ka. Sa bibigay. Yeah. Mamaya, pag nagbigay kayo dito, ngingiti ha. Bigay. Diba? Doon sa Korea, nung nasa Korea ko, mga kapatid, sa kanila pag nagbibigay, mahihiya ka eh. Kasi dala mo yung envelope mo, di ba? Tapos pupunta ka doon sa harapan. Abay, nandoon sa tabi ng basket yung pastor. Nandoon siya sa tabi. Pag magbibigay ka, hawakan niya kamay mo. God bless you. May lalapit na naman, magbibigay. Hawakan yung kamay, God bless you. Pambihira. Sila lang ba ang pwedeng sabihan ni pastor ng God bless you? Ilangan pupunta ka rin. Dali mo rin yung sobre mo, kahit walang laman. Para makarinig ka rin ng God bless you. Nasa tabi yung pastor. Isipin niyo mga kapatid. Sa kanila yung pagbibigay, part na ng kanilang pagiging Kristiyano. Praise the Lord. Hallelujah. So tayo, pag nagkakaloob tayo mga kapatid, maging bukal sa ating puso. Yung mga treasurer, minsan lang naman to, hindi ko regular na ginagawa to. Huwag niyong isipin na ginagawa ko to regular. Minsan ko lang ginagawa ito. Tinatanong ko, treasurer, kamusta na yung iyong collection or offering na nare-receive? Pwede ko bang malaman? Pwede ko bang makita? Papakita niyo sa akin. Sabi ko, purihin ng Panginoon. Pag nakita mo talagang ang mga kapatiran, tapat na nagbibigay sa gawain ng Panginoon, mapapa-praise the Lord ka. Praise the Lord! Pero pag nakita mo, butas-butas, ano nangyari dito? Pastor, laging absent yan, kaya wala eh. Wala akong magawa. Kakalungkot naman, no? Alam niyo ba mga kapatid kung bakit importante ang inyong offering? Kasi may kalakip na pangako. Di ba? May kalakip na pangako. Pinagpapala ng Diyos ang nagbibigay sa kanyang gawain.
So kung hindi mahalaga sa iyo yung pangako, hindi ka consistent doon sa offering mo. Pero kung mahalaga sa iyo yung pangako ng Panginoon, magiging consistent ka sa offering mo. Amen? Doon sa church natin sa Taytay, ibang klase doon. After a year, ewan ko kung ginawa na to ni Ate Grace dito. Doon sa Taytay, after a year, at the end of the month, at the end of the year, makakatanggap ka ng resibo. Pero ano lang yun, sa cellphone mo lang. Dadating sa cellphone mo. This is what you have been give, no? Doon sa treasurer. Ito po yung iyong mga ibinigay sa gawain ng Panginoon. From January to December, tithes and offering, may record. Darating sa iyo. Monthly, nakalagay, nakadetalye. Marikita mo, wow, ito pala ang binigay ko sa Panginoon. Yung tithes ko pala ito. Ito pala yung offering ko. Ganon sa Taytay. Tinuro ko naman sa lahat yon, pero siya lang ang naka-perfect. Siya lang ang naka-perfect. At doon makikita mo mga kapatid, kung nag-failed ka sa mga buwan na hindi ka nagbigay. Kasi butas walang record. Kapag na-reach mo yung perfect, sasabihin ng treasurer sa'yo, congratulations! Sa recognition, may recognition sila every December sa Christmas part, sa Thanksgiving. Binibigyan ng recognition yung mga nakapagkaloob ng consistent, walang palya. Hindi mahalaga yung malaki, kundi naging consistent. Merong recognition yung church natin doon sa Taytay. Di ba? Kaya mo bang gawin yun, Ate Grace? Ate Melay? Ate Rosenda? Kaya nyo bang gawin yun, Ate Rosenda? O magpaturo ka kay Pastora Hilda. Paano yan? Paano ginagawa yan? No? For encouragement. Meron pa doon, mga kapatid, sa Thanksgiving, binibigyan niya ng mga token of appreciation. Yung mga nagiging consistent sa kanilang tithes and offering. Dapat lang naman. Di ba? Dapat lang naman. Anyway, praise God. So, verse 8, magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung kayo po leader, maging pinuno kayo, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo yan ng buong galak. Maging tunay ang inyong pagmamahal. Kasuklaman ninyo ang mga masama at pakaibigin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagan ninyo ang iba pang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusik sa inyo. Idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng saloobin, huwag kayong magmayabang, sa halip makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakamarunong na. At huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harapan ng lahat ng mga tao. Hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ang sinuman. Mga minamahal, sabi po ni Pablo, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa halip, kung nagugutom ang inyong kaaway, pakainin ninyo. Kung nauuhaw, painumin ninyo. Sa gayon ay magbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. This is the body.
This is the body. Ito ang katawan ni Kristo. Hindi lamang po mga kapatid yung parte ng ating katawan na may iba't ibang function ang pinahahalagahan dito. Bagkus, gayon din naman yung pwede nating magiging contribution sa kaunlad ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? So mga anak ng Diyos, magpakumbaba po tayo. Huwag tayong magmataas, huwag tayong magmalaki kung kanino man. Sapagkat ang katawan ni Kristo ay namumuhay ng may pagpapakumbaba. Bawat isa ay mamuhay na may pagpapakumbaba. Sa halip na magmataasan o magmalakihan, praise God, ipakita natin yung ating pagpapakumbaba. Meron ako i-share, hindi para ipagyabang o pagmalaki ang isang bagay, kundi para makita natin kung paano ang Diyos ay nagtataas sa mga nagpapakumbaba. No. Experience ko na to sa maraming panahon, sa maraming pagkakataon. Sa church, sa workplace, sa school, experience ko na ito. Sa workplace, mga kapatid, naranasan ko yung pinupolitika ka. Naranasan ko yung may gumagawa ng paraan para sirain ka. Sa workplace, naranasan ko yung merong gumagawa ng kalokohan at ibibintang sa iyo. Pero dahil, mga kapatid, tayo po ay nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Gusto man nating gumanti, pero ibinigay na lang natin sa Panginoon ang paghiganti. Isang araw, nakikita ko, mga kapatid, imbis na paniwalaan ng mga taong ito, hindi sila pinaniwalaan. Kundi, mas pinahalagahan ng Panginoong Diyos yung anak niyang nagpapakumbaba, nananalangin at tumihingi ng tulong sa Kanya. Yung kasiraan na gusto niyang gawin sa akin noon, praise God, hindi tinanggap ng Panginoon, bagkus pinromote niya pa ang Kanyang anak. Sa school noon, hindi naman ako ganong kagaling, hindi naman po ako ganong kapopular, hindi naman po ako ganong katanyag. Merong mas magagaling, merong mas marurunong, merong mas mga tanyag. At hindi ko kayang ikumpara ang sarili ko sa kanila kasi magagaling sila eh. No? Magagaling sila. Kahit ngayon, pag nagkikita kami ng mga classmate ko, ng mga kabatch ko, makikita mo yung kaibahan nung isang uni doon sa mga kabatch niya. Kasi mga matataas ang inabot ng iba kong mga kabatch. May mga nagdoktor, may mga nag-nurse, may mga naging engineer, mayroong mga naging architect, may naging negosyante, at mga yumaman. Praise God. Pero pag nagkikita po kami, mga kapatid, sa mga simpleng okasyon at pagkakataon, mga kapatid, hindi ko nakakaramdam ng hiya. Hindi ako nakakaramdam ng inggit. Kasi pag nakita nila ako, nandoon kaagad yung respeto. Nandoon kaagad yung pagkilala. Ay, nandiyan si Pastor Yuni. At ikaw, congratulate ka nila, Pastor. Nakita ko po, ikaw pala'y pinagpala ng Panginoon, nakapunta ka sa ganito, nakapunta ka sa ganito, nandoon yung kanilang recognition sa man of God. No? Pero pag iba po ang kaharap ng mga yun, sabihin ko sa inyo, talagang iyayabang ng mga yun, yung bago nilang sasakyan, yung kanilang pera, yung kanilang mga ari-arian. Pero never sa isang lingkod ng Diyos, hindi nila gagawin yun. Yan po ang biyaya ng Panginoon sa atin. Amen? Na kapag kami nagkakasama-sama, nagkukumpulan yung mga maloloko, nagkukwentuhan ng kalokohan, alam nyo na, pero pag nagawi ako, mga kapatid, okay, ay maingay, si Pastor. Nandoon yung pagkilala. Amen? Na nung dati-dati, nung kami mga bata pa, kung kalokohan din lang, una na ako sa kalokohan. Nung kami mga maliliit pa, mga kapatid, hindi ako pwede mawala doon. Pero nagbago ang panahon, nakakala ko, mga kapatid, magiging at home pa rin silang sabihin sa akin yung mga gusto lang sabihin, pero hindi na pala. Sa ganun nila binigyan ng recognition
yung man of God. Ganon din kayo. Pagdating nyo ng mga reunions, ng mga meetings ng inyong mga batches, magbabago na ang treatment ng iba sa inyo. Uy, si brother. Uy, si sister. Uy, behave kayo, nandiyan si sister. Behave kayo, nandiyan si brother. Magbabago ang treatment. Pag hindi nagbago, ibig sabihin, hindi kayo nakitaan nilang nagbago. Di ba? Yung may impact yan eh. Yung pagiging Kristiyano nyo, may impact yan. At dapat lang may impact. Nang sa gayon, marami ang lumapit kay Kristo. Praise God. Bilang panghuli, mga kapatid, again, we are the body of Christ. And Jesus is the head. And as a body, wala tayong ibang pwedeng gawin maliban sa iniutos ng ulo, ng head, si Jesus Christ. Amen? Walang bago sa ating gagawin. Lahat yan, mga kapatid, ay dati nang pinagawa ng Panginoon sa unang iglesia. Amen? Siguro ang nag-iba lang doon yung pamamaraan. Yung nag-iba lang doon yung mga style. But never the principles. The principles will remain. Kung ano yung prinsipyong sinimulan ng Panginoon, it remains. But maaaring yung mga style, yung mga strategy nagbabago. Pero tandaan niyo, mga kapatid, importante na tayong katawan ni Kristo gumaganap sa ating pagkatawag. Yung mga lesson na ito, mga kapatid, magsilbing paalala sa atin. Romans chapter 12, magsilbing paalala sa atin as a body of Christ. Amen? Gusto nyo ba lumago sa Panginoon? Remain as a body of Christ. And be faithful as a body of Christ. Amen? Maging tapat tayo bilang kanyang katawan. Tayo pong lahat ay tumayo. Salamat sa Diyos. Panginoon, pagpalain mo po ang iyong mga